Ang Hello Kitty murder case ng China. True stories. Crime stories. Kung mahilig ka sa mga crime stories, horror stories at mystery, ay nasa tamang channel ka. Kaya like, comment at subscribe na. Ang kwentong ito ay nangyari sa China noong May 1999. May isang batang babae ang nagpunta sa isang police station. At ginagawa niya ito araw-araw. May sinusumbong siya sa mga pulis na meron daw isang babaeng pugot ang ulo na lagi siyang sinusundan at nagmumulto sa kanya. Dahil nga sa kanyang murang edad ay hindi siniseryoso ng mga pulis ang mga kwento niya at baka daw nananaginip lang ang batang ito ng masama at akala niya ay ito'y totoo. Halos isang linggong nagpapabalik-balik ang batang babae na ito sa istasyon ng pulis at paulit-ulit ang sinasabi nito na may babae raw na nagmumulto sa kanya. Nakalipas ang isang linggo dahil hindi paniniwalaan ng pulis ang mga sinasabi niya ay napagpasyahan niyang ibahin ang istorya. Sinabi niyang kasama siyang pumatay sa isang babae at dagdag pa nito na ang ulo ng babaeng pinatay nila ay nilagay nila sa loob ng manika ng Hello Kitty. Dahil dito ay nakuha niya ang atensyon ng mga pulis. Dahil nga sa ang batang ito ay nagkukwento ng brutal na pagpatay. Mula noon ay itinuro ng batang babae ang apartment na kung saan nila pinatay ang babae at kung saan ang ulo nito ay nakita nga nilang nasa loob ito ng Hello Kitty. Nakita nila ang ulo ng isang babae na nasa loob ng Hello Kitty na manika. Kaya napatunayan nilang totoo ang sinasabi ng batang babaeng iyon. Ang kwentong ito ay sumikat sa China at tinawag na Hello Kitty murder case. Ikukwento ko dito ang tunay nang nangyari sa babaeng nasa loob ng Hello Kitty ang ulo. Si Fan Manyi ay ipinanganak noong 1976 sa Shenzhen sa China. Bata pa lang siya ay iniwan na ng mga magulang niya. Kaya't sa bahay ampunan siya lumaki. Pero umalis din siya dito nang siya ay 15 years old na. Dahil dito ay napilitan siyang magtrabaho bilang isang prostitute o babaeng bayaran para lang makasurvive sa pang-araw-araw. Dahil doon ay may nakilala siyang isang lalaki na naging asawa niya at nagkaroon sila ng anak. Pero kalaunan ay sa pagiging drug addict ng lalaking ito ay naghiwalay din sila at isa pa rito ay ang pagkakulang sa pera. Bumalik si Fan Manyi sa pagiging prostitute at nakilala niya naman itong si Chan Man-luk na kaniyang customer. Itong si Chan Man-luk ay niyaya siyang sumama sa kanya dahil bibigyan daw siya nito ng magarang buhay. Pero noong una ay ayaw talagang sumama nitong si Fan Manyi dahil nga'y alam niya na itong si Chan Man-luk ay kasama sa WSW group na may kinalaman sa mga extortion, drug trafficking, gambling at prostitution. Para itong versyon ng Yakuza sa China na tawag ay Wuxingwu Triad. Pero noong early 1999 ay nakagawa ng pagkakamali itong si Fan Manyi dahil ninakawan niya si Chan Man-luk ng 4,000 Hong Kong dollars na katumbas sa 30,000 pesos. Nalaman ito ni Chan Man-luk kaya kinumpronta niya itong si Fan Manyi na ibalik ang pera niya na may interest na rin
na 10,000 Hong Kong dollars. Hindi naman talaga ito kailangan ni Chan Man Luk, pero ang gusto niya talaga ay mapilitan si Fan Man Yi na sumama sa kanya dahil alam niya na hindi ito makakabayad sa pagkakautang sa kanya. Pero naibalik ni Fan Man Yi ang 4,000 Hong Kong dollars mula sa kanyang pagiging prostitute. Dahil hindi natupad ang plano ni Chan Man Luk, ay kinausap niya ang dalawa niyang tauhan para kidnapin itong si Fan Man Yi. Ang dalawang ito ay sina Leung Wai Lun at Leung Shing Chu. Hanggang noong March 17, 1999 ay pinasok nila ang dormitoryo ni Fan Man Yi at dinukot ito. Dinala ng tatlong ito si Fan Man Yi sa apartment ni Chan Man Luk at dito na nga nagsimula ang paghihirap ni Fan Man Yi. Dahil ayaw niyang pumayag na sumama kay Chan Man Luk, ay tinalian siya ng mga ito sa dalawa niyang kamay at dalawa niyang paa ng alambre. Pinagsamantalahan din nila ito at araw-araw na binubugbog. Minsan ay pinapalo pa nila ito ng tubo sa paa, sa tuhod, sa kamay at likod. Kapag naboboard sila ay ginagawa nila itong punching bag. Isang linggo rin itong walang kain at walang iniinom na tubig. May pagkakataon rin na pinapakain siya ng dumi at ihi ng tao. Minsan rin ay pinapatakan nila ito ng kandila sa mata at kanyang paa. Kahit nga ang plastik ay sinusunog nila at ito ay pinapatak nila sa katawan ni Fan Man Yi. At kung nalalapnos na ang balat ay pinapahiran nila ng sili. Talagang ang napakasaklap ng sinapit nitong si Fan Man Yi sa kamay ng tatlong lalaki na yon. Dahil sa paulit-ulit nilang pagpapahirap kay Fan Man Yi ay paglipas ng isang buwan, nakita nila itong nakahandusay at patay na nang sila ay kababalik lang galing sa mga gang activities nila. Nabahala ang tatlong lalaki na ito, kasama nga itong si Chan Man Luk, na baka raw mahuli sila ng mga pulis at mahantong sila sa death penalty. Kaya naisipan nilang katayin ang katawan ni Fan Man Yi at itapon sa iba't ibang lugar. Pinagpuputol-putol nila ito at ang malaking parte ay pinakuluan sa kaldero upang humiwalay ang laman sa buto, habang ang maliliit na parte ay tinapon nila sa iba't ibang basurahan. At yun nga, ang ulo ni Fan Man Yi ay nilagay nila sa loob ng malaking manika na Hello Kitty at tinahi pabalik sa katawan ng manika. Dahil sa pagod nila sa mga kanilang pinaggagawa, naisipan pa nilang magluto ng pagkain sa mismong kaldero na ginamit nila sa pagpapakulo ng bangkay ni Fan Man Yi. Dito mo nga masasabi na wala na sa wastong pag-iisip ang tatlong ito. At ang mga bagay na ito, ang mga nangyaring ito sa loob ng isang buwan, ay may kasama silang 14 years old na babae na itong ang si Afong na siyang nagsumbong sa mga pulis. Siya ay babae ni Chan Man Luk. Itong si Afong ay nakasaksi sa lahat ng pinaggagawa nila Chan Man Luk kay Fan Man Yi. At pagkalipas ng ilang araw, nagsimula nang magpakita kay Afong itong si Fan Man Yi na noon ay patay na. Lagi siyang
pinaparamdam nito at hindi siya pinapatahimik. Kaya't naisipan niyang humingi ng tulong sa mga pulis. Nahuli ng mga pulis ang 3 salarin pagkalipas ng 1 taon. At sa pagkamatay nga ni Fan Man-yi ay nasakdal sila. Dahil kay Afong bilang witness ay nasistensyahan sila ng habang buhay na pagkakakulong. Pero ang isa sa kanila ay nakalaya paglipas ng 18 taon. Ang kwentong ito ay nagpapatunay na mapanganib ang mundong ginagalawan natin at nagkalat ang mga taong halangang mga bituka. Kung nakaabot ka rito ay paki-like and subscribe sa ating video at paki-share mo na rin para sa mga bagong kwento natin.